Nagmadali sa paglabas ng gusali ang isa sa mga squad ng Mercenary Association. Ginawa nila ito upang makasagap na ng signal ang kanilang mga communication device. Natuwa ang isang lalaki noong may tumugon na sa paghingi nila ng tulong. Sinabi sa natanggap niyang mensahe na padating na raw ang rescue team. Isa-isa nang nabuhayan ng loob ang mga sibilyan at mga nakikipaglaban na Starfall Warrior noong makita nila ang napakaraming helicopter sa himpapawid. Mukhang magiging ligtas na raw sila dahil naroon na ang military rescue team. Pagkababa ng mga sundalo ay agad ng mga itong pinatay ang mga nagkalat na halimaw at pinrotektahan ang mga sibilyan. Isa-isa rin nila ang mga itong pinasakay sa mga dala nilang helicopter upang mailipat agad ang mga ito sa isang ligtas na lugar. Bago sumakay ang batang babae ay nagpaalam muna ito kay Ruji, sinabi niya rin na sa wakas nga raw ay ligtas na sila. Natuwa naman si Ruji noong makita nito ang saya sa mukha ng nagpapaalam na batang babae. Nakahinga na ng maluwag si Pupan, sinabi nito na akala nga raw niya ay makakain na ng buhay ang gwapong tulad niya. Biniro naman ito ni Kyufeng na nasaan daw ang kagwapuhan na sinasabi nito, ang nakikita niya lang daw kay Pupan ay katabaan. Nagtaka si Captain Zin Jian kung bakit nga raw mas nauna pang dumating ang rescue team ng military kaysa sa rescue team ng kanilang Mercenary Association. May lumapit na isang sundalong koronel at sumaludo sa ating bida. Sinabi nito na nagpunta nga raw sila agad doon matapos nilang matanggap ang mensahe na ipinadala ni Zofan. Nagpasalamat naman si Zofan sa mabilis na pagresponde ng mga sundalo ng military. Sumagot naman ang colonel na hindi raw nito kailangang magpasalamat dahil tungkulin naman daw talaga nilang mga sundalo ang magligtas ng mga sibilyan. Walang-wala nga raw ang kanilang nagawa kung ikukumpara sa mga accomplishments na nagawa ni Zofan para mapigilan ang kaguluhan na ito. Nagtanong si Pupan kung tama ba raw ang kanyang nakikita, iginagalang nga raw ng sundalong dumating si Zofan kahit na isa na itong colonel. Nagtataka rin si Kyufeng kung ano raw kaya ang nangyari sa military base at bakit ganoon na lang ng mga ito irespeto si Zofan. Sinabi rin ng sundalong koronel na may pinasasabi rin daw sa kanya si Commander Ding. Sa sandaling matapos na raw ang monster outbreak ay pinaaanyayahan daw ito ng kanilang commander para makapag-usap sila ng personal. Nagulat sina Captain Zin Jian noong marinig nila sa usapan ang commander na si Ding Ling. Sa pagkakaalam nga raw niya ay ito ang kinikilalang number 1 expert sa buong Jinning City. Matapos magpaalam ng sundalong koronel ay nagtaka si Zofan sa reaksyon ng kanyang mga kasamahan, bakit nga raw ganoon na lang siya tingnan ng mga ito. Bigla namang lumapit si Pupan at niyakap sa binti si Zofan, sinabi na naman ito na simula nga raw ngayon ay magiging tagasunod na siya ni Zofan. Nagtaka si Zofan kung bakit ganoon na lang kung makayakap si Pupan, sinabi niya na bumitaw nga raw ito sa kanyang binti. Sa pagtutulungan ng iba't ibang organisasyon at ng mga dumating na mga sundalo ay mabilis na natigil ang nagaganap na monster outbreak sa lugar kung nasaan sina Zofan. Sinabi ni Zofan na sa wakas daw ay napigilan na nila ang monster outbreak na nasa kanilang paligid, pero hindi pa rin daw natatapos ito dahil kasalukuyan pa ring nakikipaglaban ang iba sa ibang bahagi ng Jinning City. Sinabi ni Captain Zin Jian na simula nga raw ng gabi ng Starfall ay naging ganoon na raw ang estado ng kanilang pamumuhay, yun na raw ang realidad na kailangan nila ngayong tanggapin. Sila nga raw mga tao ay patuloy pa ring makakaranas ng mga ganoong trahedya kaya kailangan nilang magpalakas para matiyak nila ang kanilang kaligtasan. Sa gitna ng pakikipag-usap ni Zofan kay Captain Zin Jian ay bigla itong nakaramdam ng pagkahilo, habang papatumba ay sinabi niya na bigla na lang daw sumakit ang kanyang ulo. Agad na nagsilapit ang mga kaibigan ni Zofan noong makita nila na natumba ito. Sinabi ng nahihilong si Zofan na ayos lang naman daw siya, kaya raw siguro siya bumagsak ay nang dahil sa sobrang pagod. Bago tuluyang mapapikit ay nakita ni Zofan ang pag-aalala sa kanya ng kanyang mga kaibigan lalong-lalo na sina Ruji at Sulan. Naging mabilis ang pagtapos sa naganap na monster outbreak sa ibang bahagi ng Jinning City noong magsidating na rin ang mga rescue team ng iba't ibang organisasyon. Sa sobrang pagod ng ating bida ay ilang araw na itong natutulog sa kanyang mansyon. Unti-unti nang nagmumulat ang mga mata ni Zofan habang nakahiga ito sa kanyang malaking kama. Naisip ni Zofan ang gabi noong mawalan siya ng malay, ang tanging natatandaan niya nga lang daw ay bigla na lang nanakit ang kanyang ulo at agad na rin siyang nakatulog. Napabangon sa pagkakahiga si Zofan noong marinig nito na may nagbubukas ng pinto ng kanyang kwarto.
Nagtaka si Zofan noong makita nito si Sulan, tinanong niya ito kung anong araw ang ginagawa nito sa kanyang bahay. Sinabi naman ng namumulang si Sulan na bago niya nga raw sagutin ang tanong ni Zofan ay magsuot daw muna ito ng maayos na damit. Nagtaka si Zofan kung ano ang tinutukoy ni Sulan, nagulat siya noong makita niya na wala siyang short at tanging boxer brief lang ang kanyang suot. Nagtanong si Zofan at biniro si Sulan na kung ano raw ang ginawa nito sa kanya. Ibinagsak ni Sulan ng malakas ang pinto at sinabi kay Zofan na magdamit daw muna ito at saka raw sila mag-usap kapag nakalabas na ito ng kwarto. Matapos isuot ang kanyang mga damit ay nagsimula ng mag-almusal si Zofan. Habang kumakain ay nanunood din siya ng balita sa telebisyon. Sinabi sa balita na wala na raw panganib ngayon sa buong bahagi ng Jining City at patay na raw ang lahat ng lumusob na mga halimaw. Pinuri ni Zofan si Sulan dahil napakasarap nga raw nitong magluto. Hindi rin makapaniwala si Zofan sa narinig niya kay Sulan na 3 araw din siyang nakatulog. Sinabi ni Sulan na nag-alala raw silang lahat noong gabing nawala ng malay si Zofan, na wala lang daw ang pag-aalala nila noong patingnan nila ito at noong makita nila na nasa normal naman itong kondisyon. Marahil nga raw kaya bumagsak si Zofan ay nang dahil sa kumain ito ng napakaraming alien artifacts at nang dahil sa pakikipaglaban nito ng halos walang tigil. Nagkusa na raw siguro ang katawan nito na mag-shutdown para na rin protektahan ang sarili nito. Naisip ni Zofan na mukhang nag-activate nga raw ang protective mechanism ng kanyang war god system. Marahil kaya rin siya nawala ng malay ay nang dahil sa doon pa lang din gumana ang side effects ng pagkain niya ng napakaraming alien artifacts ng kaunti lang oras. Nagpaalam na si Sulan kay Zofan dahil nga raw nagising na ito ay maaari na siyang umalis. Nagulat si Zofan sa mga sunod na narinig niya sa pinapanood niyang balita. Sinabi doon na biktima nga raw ang Lee family ng nangyaring kaguluhan. Naglaho nga raw ang buong angkan ng Lee family kaya ipinapahatid daw nila ang kanilang taos-pusong pakikiramay. Sinabi ni Zofan na kalokohan ba raw ang balitang ito, paano nga raw magiging biktima ang mga taga Lee family gayong ang mga ito mismo ang pasimuno kung bakit may naganap na monster outbreak. Sinabi ni Sulan na hindi lang daw ang Lee family ang naging absuelto sa krimen na ginawa ng mga ito, maging ang mga opisyal ng kapital na sangkot sa gulong ito ay hindi rin daw maaaring pangalanan. Pinapalabas nga raw ngayon sa mga balita na kaya nagkaroon ng monster outbreak ay nang dahil sa pagbaba ng mga halimaw sa Ghost Rain Mountain. Nagtanong si Sulan kung naiintindihan na ba raw ngayon ni Zofan kung gaano kalalakas at kalalaki ang mga taong nakabangga nito. Naisip naman ni Zofan kung ang mga taong ito rin ba ang may kagagawan kung bakit napagbintangan noon ang kanyang ama. Ipinakita sa telebisyon ang litrato ng mga taong nawawala. Sinabi ng nagbabalita na hindi raw tumitigil ang mga otoridad sa paghahanap dahil nagbabaka sakali pa sila na makita ang mga ito. Napahampas sa lamesa si Zofan at sinabi na isang kriminal daw ang walang hiyang si Lee Zong. Bakit nga raw hindi ibinabalita ang ginawa nitong krimen at ikinukonsidera lang ito na isa sa mga missing person, nasaan na nga raw ngayon ang hustisya sa mundo? Nagtanong din si Zofan kung bakit nga raw hinayaan lang ito ni na Commander Ding at ni President Pu Hao. Bakit nga raw hindi ng mga ito nilinaw ang katotohanan? Sumagot naman si Sulan na kung nakialam nga raw sina Commander Ding at President Pu Hao ay malalagay nga raw ang mga ito sa isang malaking problema. Sinabi rin ni Sulan na higit daw sa lahat ay dapat mas alam na ito ni Zofan matapos ang mangyari sa sarili niyang ama. Naintindihan rin agad ni Zofan ang sinabi ni Sulan, kung nakialam nga raw ang mga ito ay baka sa kanila rin lang isisi ang naganap na monster outbreak na gaya ng nangyari sa kanyang ama. Sinabi ni Sulan na dahil nga raw mga maimpluwensyang tao ang nasa likod ng mga nangyayaring kaguluhan, ang magagawa lang daw ng kanilang commander ay ang protektahan si Zuhui ng palihim. Ang paglilipat nga raw nila kay Zuhui sa loob ng Sky Prison ay isang palabas lamang para protektahan ito. Nagpasalamat si Zofan sa lahat ng tulong na natanggap niya kay Sulan, humingi rin siya ng pasensya dahil nung umpisa ay pinagdudahan niya raw ito. Idinagdag pa ni Sulan na kaya niya raw ito sinasabi kay Zofan ay para hindi na nito alalahanin ang kalagayan ng kanyang ama. Ang pangalawa pa raw dahilan ay para malaman ni Zofan kung gaano kalaki ang mga tao na binabalak nitong banggain. Sinabi ni Zofan na naiintindihan niya na raw ito, magiging maingat na nga raw siya simula ngayon at susubukan niyang magpalakas ng mabilis. Magpapalakas nga raw siya hanggang sa matakot na rin sa kanya ang mga ito, nang sa gayon ay hindi na ng mga ito magawa ang lahat ng kanilang binabalak.
Naisip ni Sulan na mukhang magagawa nga raw ni Zofan na ibalik sa ayos ang lahat. Umaasa nga raw siya na sana ay magtagumpay ito sa anumang binabalak nitong gawin. Tuluyan ang nagpaalam si Sulan, sinabi niya na mag-ingat nga raw si Zofan at subukan daw nito na hindi mamatay. Bago lumabas ay sinabi rin ni Sulan na nasa sunod na kwarto nga raw ang mga gamit ni Zofan, hindi niya nga raw hinayaan na mahawakan ito ng iba. Nagtaka si Zofan kung ano ba raw ang mahalaga sa mga bagay na pag-aari niya, hanggang sa maalala niya ang nakuha niyang malaking itlog. Nagpasalamat si Zofan noong makita nito na naroon pa rin ang malaking itlog, nangangamba nga raw siya na baka mapisa ito at maglabas ng isang halimaw na gagawa na naman ng panibagong gulo. Naisip ni Zofan na dahil nga raw nakuha niya ito sa lungga ng mga Eagle Fox, marahil ay itlog nga raw ito ng Eagle Fox King. Pero agad niya rin itong kinontra dahil hindi nga raw ito posible, kahit nga raw mga flying monster ang mga Eagle Fox ay hindi naman daw ang mga ito naglalabas ng itlog. Habang iniisip pa ni Zofan kung ano ba raw talaga ito ay bigla namang nag-umpisang mapisa ang malaking itlog. Nagtaka si Zofan kung bakit nga raw bigla na lang itong napisa. Napapaisip siya kung ano raw ang kanyang gagawin kung sakaling isang maliit na halimaw ang lumabas sa itlog. Naisip niya rin na dapat nga raw yata ay ibinigay na niya ito kay Pupan, mukhang magugustuhan nga raw nito na kumain ng karne ng isang batang halimaw. Pinanood ni Zofan ng mabuti kung ano ang lalabas sa napakalaking itlog. Inasahan niya na isang mapanganib na halimaw ang lalabas pero mali ang kanyang akala. Sa nakikita niya nga raw ay mukha itong isang maliit na tuta. Napapaisip siya kung ibibigay niya pa ba ito kay Pupan. Unti-unti nang iminulat ng nilalang na ito ang kanyang mga mata. Parehas na naguguluhan sina Zofan at ang maliit na halimaw habang tinitingnan ng mga ito ang isa't isa. Nagpasya si Zofan na dalhin ang maliit na halimaw sa isang espesyalista. Sinabi niya sa babaeng doktora na tingnan nga raw nito ang dala niyang maliit na halimaw. Sinabi niya na nanghihina ito at hindi niya malaman kung ano ba ang problema nito. Nagtaka ang babaeng doktora kung bakit tinatawag ni Zofan na isang halimaw ang dala nito, gayong isa lang naman daw itong maliit na nanghihinang tuta. Sinabihan din nito si Zofan na anong klase ba raw na amo ito, huwag nga raw itong kukuha ng hayop kung hindi naman daw pala ito marunong mag-alaga. Nagtaka si Zofan noong sabihin ng babaeng doktora na isa lang tuta ang dinala niyang halimaw. Tinanong niya kung tiningnan na ba raw nila itong mabuti at kung sigurado ba raw sila na isa itong tuta. Pinakita ng babaeng doktora ang resulta ng ginawa nilang obserbasyon. Ang tuta nga raw na dinala ni Zofan ay mukhang matagal nang napabayaan, kung hindi nga raw ito agad nadala sa kanilang ospital ay baka mamatay na rin agad ito pagkatapos lang ng ilang oras. Tiningnan ni Zofan ang papel na inabot sa kanya ng babaeng doktora, napapaisip siya kung tuta ba raw talaga ito. Pero paano nga raw ito magiging isang tuta, gayong nakita niya mismo na lumabas ito sa loob ng isang itlog. Sa kamukhang espesyal nga raw ang itlog na pinanggalingan nito lalo na't iniingatan ito ng Eagle Fox King na parang isang kayamanan. Matapos matingnan ang resulta na nakalagay sa papel ay naggawa-gawaan na ng dahilan si Zofan. Sinabi niya na hindi raw talaga siya ang may-ari nito dahil nakita niya lang daw ito na nakakalat sa lansangan. Nag-iba agad ang pakitungo ng babaeng doktora matapos nitong marinig ang paliwanag ni Zofan. Sinabi ng doktora na napakabuti raw pala ng puso ni Zofan, malamang nga raw ay namatay ang amo ng tutang ito noong may nagaganap na monster outers. Nagtaka naman si Zofan kung bakit nga raw siya iniimbitahan ni Commander Ding, ano nga raw kaya ang sasabihin nito sa kanya. Nakarating na rin ang mga miyembro ng Mercenary Association sa Jining City Military Headquarters. Habang papasok sila ay agad silang sinalubong ni Chief Instructor Wei Chenshan. Nagtanong si Zofan kung ayos lang ba raw ang Chief Instructor, nagtanong din si Pupan sa kanyang Uncle Wei kung malala ba raw ang injuries nito. Sumagot naman si Chief Instructor Wei Chenshan na hindi raw ng mga ito kailangang mag-alala dahil minor injuries lang naman daw ang mga nakuha niyang ito. Bigla namang napahiyaw si Chief Instructor Wei Chenshan noong pisilin siya sa katawan ng dumating niyang kaibigan. Biniro ni Captain Fu Zhang si Chief Instructor Wei Chenshan na kung hindi raw pala seryoso ang injury nito, bakit nga raw napakalakas ng pagsigaw nito. Napapapigil naman ng pagtawa sina Zofan habang nakikinig sa biruan ng dalawa. Nagpaliwanag si Chief Instructor Wei Chenshan na kahit sino raw ay mapapasigaw kapag ang mismong sugat nito ang hinawakan.
Lumapit ang isang sundalo at tinawag si Zhou Fan, sinabi niya na gusto raw itong makausap ni Commander Ding sa isang pribadong lugar. Nang hinayang naman si Pu Pan dahil akala nga raw niya ay makikita na niya si Commander Ding. Kaya pa naman daw siya sumama ay nang dahil sa gusto niya itong makita, pakiramdam niya raw tuloy ngayon ay para siyang dinaya. Sinabihan ni Captain Xin Jian si Pu Pan na wag daw itong madidismaya, kailangan daw nilang maging formal dahil wala raw sila sa kanilang guild at nasa military headquarters daw sila. Sinabihan naman ni Qiu Feng si Pu Pan na isang araw mataas na tao si Commander Ding, hindi nga raw ito basta-bastang makikipagkita ng dahil lang sa gusto nila. Naalala ni Captain Xin Jian na halos isang taon na rin ang nakalipas simula nang makarating si Commander Ding sa limit ng isang intermediate Starfall Warlord. Isang hakbang na nga lang daw ang kailangan nito para maging isang ganap na itong Advanced Starfall Warlord. At kahit nga raw isa pa lang din itong Intermediate Warlord, napakalaki nga raw ng lamang nito kay President Pu Hao at Chairman Lin kung lakas lang din ang pag-uusapan. Si Commander Ding nga raw ang pinakadahilan kung bakit nagagawa ng Jinning military na pasunurin sa batas ang ibang mga organisasyon. Sinabi ni Captain Xin Jian na alam niya nga raw na napakalaki ng naiambag ni Zhou Fan sa pagpigil sa nangyaring monster outbreak, pero hindi nga raw karaniwan ng personal na pag-imbita ni Commander Ding kay Zhou Fan. Lumapit si Chief Instructor Wei Chenshan para mawala ang nararamdamang pag-aagam-agam ni Captain Xin Jian, sinabi niya dito na may kanya nga raw plano si Commander Ding Ling.